Happy Lord's Day po, araw ng Panginoon ngayon, araw ng Linggo. Nandito po tayo sa Barangay 102. Kasama natin si Sister. Pangalan mo, Sister? Sir Carmen po. Ayan, Sister Carmen. Na paminsan-minsan po talaga pumapasya tayo dito sa kanila. The purpose is upang dali ng mabuting balita o ang salita ng Panginoon Diyos. Kasi po, lahat naman ng tao, may reliyon, walang reliyon, kung ano man ang gusto niyong itawag dyan. Kailangan po ang salita ng Diyos hindi mapipigilan. Hindi pwedeng mahantala. Kailangan dalin mo, especially doon sa mga taong likas na maka-Diyos. Dalawa po kasi ang tao sa mundo eh. Merong maka-Diyos, merong hindi maka-Diyos. Meron naman mga Wodyo, merong mga hentil. Kaya basta may ibig sa salita ng Diyos, mabuti po yun. Mabuti. Eh bakit? Aba, pag pinapasok mo salita ng Diyos, para pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo eh. Ganun lang po kasi yun. Ako, hindi ko na ginagawang mahirap yan. Hindi ko na pinapahirapan ang pagkawanawa ng tao. Kapag mahilig ka sa salita ng Diyos, pinapapasok mo sa tahanan mo, pinapapasok mo ang Diyos. At kapag pinapapasok mo salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa inyo. Ganun lang yun, kaibigan. Okay? Ngayon, may hawak tayong Bible, yung medyo makapal. New Testament at saka Old Testament na appointment. Ang Biblia ng mga pastor. Ngayon, dahil malapit na yung Pasko, Bermas, ika nga. Actually, sa dahan kanina, lumalakad ako yung hinangin-hangin ako ng konti. Ang sabi ko, mukhang ito na yung amihan ng Pasko. Alam niyo yung pagka magpapasko, yung amihan ba tinatawag? Yan, kahit araw, mahangin. Yun, maganda yun. Masarap May sa... nangangin, malamig na. Oo, masarap sa balat yun. Nagaan ng Pasko, nag-iwa, papaywatik na. Oo, yan, tama yun. Nagpapaiwatig na. Ibig sabihin, pag nagpapaiwatig na, kayong mga may inaanak, maganda na kayo. Kasi yung inaanak nyo, maaaring hindi nyo masasabi, baka biglang dumito sa inyong bahay. Ibig sabihin, nagmamano siya. Nagmamano. Ano pa? Namamasko, siyempre, at the same time. Yan, maganda na po kayo, kasi lalo na sa panahon ngayon. Well-trained ng mga bata kayo. Ano po? Sige, mag-Bible study na po tayo, ang ating pong bibigyan pansin sa Biblia. Ayan, alam niyo po. Kabilate. Yung sinabi ng mga Salamat eh. Salamat eh, Pen. Ano mo sa kabila, baka sakaling gusto niya. ganito po ang ating mababasa, dito sa kasulatan. Ang nakalagay dito, pagsilang ni Jesus sa Lucas chapter 2. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperor Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Alam niyo po yung imperyo ng Roma sa kasaysayan, makapangyarihan niya. Maraming bansa po ang sinakop niyan sa history. Siyempre, kapag nasakop ka ng isang bansa, yung kapangyarihan ng bansang sumakop sa iyo, yun ang ipaiiral sa bansa mo. Kaya ganyan po. Kaya
lumaganap po ang simbahang Romano Katoliko kasi nga po, yan nga po yung Roman Empire. Ano po? Ngayon, sa panahon ni Emperor Augusto, yun ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Tignan ninyo, dito po sa sunod na talata. Ang sabi ng Anghel Gabriel sa 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ang Kristong Panginoon. Yung bayan ni David po, yung Jerusalem. Jerusalem, doon po pinanganak ang ating Panginoong Yesus. Sino naman po yung si Jesus na pinanganak? Ang nakalagay dito ay, tingnan natin na meron nakalagay kasi kung sino itong Jesus. Tinitingnan ko lang po, huwag kayong mainip kasi may nakalagay kasing kagaya nito. Babasahin ko sa inyo. Ayan. Ano po? Ang nakalagay, tagapagligtas. Yung palang ipinanganak sa bayan ni David, ang pangalan niya Jesus. Itong Jesus na ito po pala ay tagapagligtas. Actually po, ang binigyan ng kaligtasan ng bayang Israel Sila po ang binigyan ng Diyos ng tagapagligtas. Kasi nga po, sila po yung bayan ng Diyos sa lumang tipan. Pero itong mga taong ito, na pinagkalooban ng Diyos ng tagapagligtas, tinanggihan po nila ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Tinanggihan nila yung tagapagligtas nila. Sila pa nga nagpapako sa krus Kaya po namin sa ating mga kasalanan. Sa tugot po. Dito sa chapter 11 ng Roma, anong sabi ni Apostol Pablo sa kanila? Ito, sa 11:25, mga kapatid, isang hiwagang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa maging buo ang takdang bilang ng lahat ng hentil na lalapit sa Diyos. Ano daw ang Israel? Pagmamatigas ng ulo. Dito sa 28, dahil tinanggihan ng mga Israel ang magandang balita o salita ng Diyos, sila'y naging kahaway ng Diyos at kayong mga hentil ang nakinabang. Ngunit hindi dahil ang mga inirang ng Diyos ay ngunit dahil sa sila ang inirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang ninuno. Anong sabi ni Apostol Pablo? Naging kahaway nila ang Diyos. Isipin niyo po ito ganito lang kasimple para madali niyong maintindihan. Wala silang hari. Binigyan sila ng Diyos ng hari. Si Jesus po ito. Binigyan sila ng tagapagligtas. Si Jesus po ito. Pero nakita po nila itong Jesus na ito, ipinanganak sa lahi nila. Kaya hindi nila matanggap ang katotohanan na yung pangakong hari na bibigay sa kanila o darating ay tunay na hari, mag-arandamit, merong palasyo. Si Jesus po, nakita nila, pinanganak lang po sa sabsaban, doon sa lalagyan ng mga hayop. Kaya hindi sila maniniwalang hari si Jesus Kaya sila po yung nagmatigas.
Sila po yung naging kahaway ni Jesus. Sila po yung mahilig makipagdebate kay Jesus. Sila rin po yung hindi nila ginugusto ang gusto ni Jesus. Itong mga Israelitang ito. Kaya naging kahaway sila ng Diyos dahil hindi po nila tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas nila. Hindi nila kinikilala si Jesus na tagapagligtas. Kaya yung mga lahi ng mga Hudyong ito, nagpatuloy hanggang ngayon sa ating panahon, may mga sekta ng reliyon, yung Muslim. Yung Muslim mula sa mga Hudyo yan eh. Hindi nyo ba alam na yung kasaysayan ni Ismael, yung anak ni Abraham kay Agar na halipin ni Sarah? Alipin. Ang totoong asawa ni Abraham kasi, si Sarah, ang may pangako ng tagapagligtas. Sa kanya nagmula yung lahi ng tagapagligtas. Kung titingnan nyo yung kasaysayan ni Jesus. Pero yung lahi ng mga Hudyo, lahi ng mga Muslim, wala po silang tagapagligtas. Kasi nga po, hanggang sa ngayon, ang mga Muslim hindi naniniwala kay Jesus na tagapagligtas. Naniniwala sila kay Jesus pero hindi siya tagapagligtas. Isipin niyo po, yung lahi ng mga Hudyo, nagpatuloy po. Yang mga Muslim, mula po sila sa Hudyo. Mula po sila sa lahi ni Abraham na nagkaroon ng anak si Abraham kay Agar na Ismael ang tawag, ang pangalan. Pero wala pong pangakong tagapagligtas sa kanya. Ang meron pangako si Sarah sa lahi o sa magiging anak ni Sarah. Doon po nagmula ang lahi ni Jesucristo. Kaya sila po'y naging kahaway ng Diyos. Dahil sa kanilang pagmamatigas. At hanggang ngayon, ganyan din po ang mga Muslim. Matigas pa rin po sila. Na talagang hindi po nila matanggap na si Jesus tagapagligtas. Isipin nyo, sila po yung inandugan ng tagapagligtas ng Diyos. Hindi nila tinanggap ang tagapagligtas nila. Manapa, ipinako po nila sa krus. Sila po yung nagsabing ipako sa krus yan. Sino? Yung mga Hudyo na yan, kababayan mismo na hindi naniniwala sa kanya. Isipin niyo po yan. Kasi nga po nakita nila na ipinanganak ni Maria na asawa naman niya si Jose. Tapos gagawin mo tagapagligtas na pinanganak sa sabsabat doon sa kulungan ng mga hayop sa panahon nila. Eh di po sila makapaniwala na ibari nila ganyan. Pero in reality, ngayon, sa panahon natin, marami na rin pong mga Muslim, marami na rin mga Hudyo na naniniwala po kay Jesus. Pero hindi pa halos lahat naniniwala. Ano po? Hindi sila naniniwala. Kaya maging yung kanilang babasahin mga Quran, wala. Ang tagapagligtas lang nila doon si Allah. Pero si Jesus po, kung Bibliang babatayan, tagapagligtas po siya. Anak siya ng Diyos eh. Sinugo siya ng Diyos. O tignan nyo po dito sa Galatia 4:4. Anong sinasabi ni Apostol Pablo? Ganito naman ang nakasulat. Galatia 4:4. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus po yun, na isinilang ng isang babae, si Maria po yung babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yung mga Hudyo po, sa lumang tipan, nasa ilalim po sila ng kautusan. Eh dahil nagkasala po sila ngayon ang binigyan ng tagapagligtas ng Diyos.
Yun nga po, nagmatigas sila, hindi nila tinanggap, manapa sila pa po yung nagsabing, ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. Yan. O, ito tignan natin sa gawa. Yung nasa ilalim ng kautusan. Ang mga sa lumang tipan po yun, mga udyo. Dito naman po nakalagay, ang sabi ni Apostol Pablo ay, meron nakalagay dito, inandang po natin, sandali, Ang sabi niya rito, ito po, sabi ni Pablo, sa gawa 13:38, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus, ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. Ibig sabihin po, yung mga Hudyo po, makasalanan sila. Dahil makasalanan po sila, wala silang kaligtasan. Kaya pinadala po si Jesus. Ang problema nga, tinanggihan nila ang Jesus na ito. Nagmatigas po ang bayan ng Israel. Kaya dito sa paliwanag ni Pablo, ito po, sa chapter 13:38, dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. 39. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala. Hoy, doon kayo. Na mula sa mga ito'y hindi kayo kayang palayahin ng kautusan ni Moises. Kaya wala po talaga. Hindi kayo kayang, nakalagay? Hindi kayo kayang palayahin ng kautusan ni Moises. Yung salita ng Diyos po noon kasi, si Moises ang nagdi-deliver. Kaya nababanggit po si Moises. Kaya kautusan ni Moises ang sabi po. Hindi sila lalaya. Ibig sabihin, hindi sila mananatili sila nakasumpa. Kasi po nasa ilalim sila ng kautusan. Tignan po natin itong Galatia. Balikan natin yung Galatia. Chapter 5 naman ang basahin natin ngayon. Anong nakalagay naman dito? Galatia chapter 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Sino lang po pwede magpalaya sa kasalanan? Ang Panginoong Jesucristo. So pinadala po sila ng Diyos ng tagapagligtas, ang mga Israelita o mga Hudyo. Tinanggihan po nila. Tinanggihan nila. Kaya tayo pong mga hindi Hudyo, tayo mga Pilipino, sakop naman tayo ng mga kahintilan. Kaya sa atin po ngayon nabaling ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi na sila mahal. Mahal pa rin sila ng Diyos. Kasi nga po, meron silang tipan kay Abraham. Kanya lang, kung sasampalataya sila kay Jesus. Pero ayaw po nila maniwala Hindi, sabi na ipako sa krus yan, ipako sa krus. Sila pa yung nagpapapako sa krus. Kay Jesus, imbis na tanggapin nila, na tagapagligtas si Jesus sa kanilang buhay. Kaya tayo po mga Pilipino, hintil tayo, nagkaroon tayo ng bahagi sa pagliligtas ng Diyos. Amen po ba? Hindi ba napakaganda yan? Na tayong mga Pilipino, may chance na tayong maligtas. Ano po?
Kaya tandaan niyo po ito, kayong mga nakikinig, nanonood ng video. Dalawang uri ang tao ng Biblia, Sa mga Diyos. Israel at Entil. Yung Israel, bayan ng Diyos sa lumang tipan. Ngayon, tayo po ngayon na nabalingan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Tayo naman po ay bahagi sa pangako na kasama lang po tayo sa pangakong tagapagligtas. Hindi naman po tayo Hudyo. Yung pangako sa kanila na pa sa atin. Amen. Lagi niyo pong tatandaan, lalo na ngayon, malapit na naman yung Pasko, sabi ko nga sa inyo kanina, kung mga ninong kayo, maganda-handa kayo. Siyempre, katungkulan yung magbigay ng regalo sa inyong mga hinahanap. Pag ang hinahanap niyo, lumusob sa bahay niyo, nagmano yan. Pwede ba hindi mo abutan yan kahit na 20 pesos lang? Siyempre, umasa yung bata eh. Tatandaan niyo po, mahal ng Diyos ang Israel. Pero dahil sa tinanggihan nila ang tagapagligtas, tayo po ngayon ang nakinabang sa pagmamahal ng Diyos. Mahal din sila ng Diyos kasi ang nakalagay naman lahat ng tao mahal ng Diyos. Hindi po nawala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ano po, tandaan niyo po yan. Kasi tao rin po sila. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, na tinuro mo sa amin na meron kaming tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus ang iyong bugtong nahanap na iyong pinadala sa mga Israel, pero tinanggihan nila at kami pong mga hindi lang nakinabang. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. O kayo po mga nanonood ng video, sana meron kayong natutunan, i-share nyo naman kung gusto nyo pong i-share sa ibang tao. Wala namang problema yon. Sana i-share nyo. Yung mga nasishare, i-share nyo rin po sa iba. Sige po, maraming salamat po. God bless us all po. Thank you for watching. Dito po tayo sa Barangay 102. Sonit, Disipan, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Sister Carmen. Bahay po nila ito. Bahay nila. God bless us all po. Bye-bye. Ayan po na, Sister Carmen.